Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 6 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ang nabuong candlestick po natin kahapon ay isang bearish candlestick na may maliit yung kanyang pangangatawan. Considered po ito na isang doji candle na nagsasabi na may possible reversal po tayo ngayon dito, or parang dito na po yata makaka-recover or magkakaroon ng rebound itong si Shiba Inu sa kanyang pagkakabagsak. Ayan, dito po sa major support line natin na 40 digits 1170, kasi kitang kita po natin na nung bumagsak po siya kahapon at halos umabot po siya rito sa sunod na major support line ay itinulak ng mga bulls, yan, pabalik yung kanyang katawan dito dito sa itaas or malapit po rito sa yan sa mga 40 digits 1323, kaya nagresulta po ito sa kanyang maliit na katawan. Kaya yan, possible yung ganito pong mga candlestick ay nagpapahiwatig po ito or nagsasabi na may possible reversal dito or posibleng dito po siya magkakaroon ng rebound or tatalbog at aangat ito. Ngunit, yan, meron po tayong malaking ngunit dito. Kaso, ang problema po rito ay yung ating mga indicators ay nananatili pa rin na nagbibigay po ng bearish na signal. At yan, katulad po ng ating Hall Sweet indicator dito, na mula po sa pagiging kulay green na pangangatawan nito ay nagbago po ito ng kulay at ito po ay naging kulay red. Kapag kulay red po yan ay ibig pong sabihin ay bearish ang kalagayan ni Shiba Inu or nakakaranas po siya ng patuloy na pagbagsak. At ganun din po yung ating QQE mod indicator dito, kung saan ay yung mga nabubuong QQE bars po natin ay mga kulay red. Ayan, at halos palaki po ng palaki yung mga sukat nito. Pero yung kasalukuyang nabubuong QQE bar natin dito ay parang lumiliit po siya. Ayan, dulot po yan na kanyang naranasang pagtalbog or rejection sa major support line natin dito. Pero ayan, malamang ay isa lamang po itong minor retracement, yan, katulad din po ni Bitcoin, kung saan ay bibuelo lamang po siya para subukan muling basagin yung major support line natin dito, mga major support line natin dito. Kaya yung parang nakikita ko po rito na mangyayari ay ayan, pagkatapos po niyang magkaroon ng rejection dito, aangat po siya rito. Ayan, posible po siyang umangat dito sa major resistance line natin na 40 digits 1484 para magkaroon ng sapat na buwelo, at ito ay para babagsak ito at yan, susubukan po niya ulit na tangkain, na basagin yung mga major support line natin dito. At syempre, kung ito ay nagtagumpay sa kanyang pagbabasag sa mga support line natin dito, ay ayan, posible po siyang bumagsak at umabot dito sa lower portion ng ating pattern dito. Isa po itong descending wedge pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At ayan, posibleng babagsak po siya rito hanggang sa lower portion ng ating pattern na ito, at posibleng baka dito na po siya makakaranas ng rebound. Ayan. Kaya yan po yung aking nakikita rito base sa aking analysis. Kung sakaling magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak ay mukhang dito po yung nakikita ko na possible rebound or kung saan po siya makaka-recover. Ayan, pero pag hindi naman po niya ito nagawang basagin, ayan, kung sakaling tumalbog lamang po siya rito, ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate dito sa ibabaw ng mga support line natin dito. Sa ngayon ay yung binabantayan po natin dito na isang breakout sa upper portion ng ating pattern dito ay mukhang medyo malayo pa itong mangyari kasi napaka bearish pa po tayo. Kaya ang aking nakikita rito na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw is either po na ayan, magpapatuloy siya sa kanyang pagbagsak. Ayan, magpapatuloy siya sa kanyang pagbagsak, or ito po ay mauuwi sa pagko-consolidate dito. Kaya yan po yung aking nakikita rito. Habang ganito po yung nakikita natin na signal sa ating mga indicators, ayan, napaka-bearish.
ay yan po, wala pa pong tsansa na aangat, or wala pa pong ipinapakita na signal or palatandaan na aangat na itong si Shiba Inu. Ayan, it's either consolidation or magpapatuloy siya sa kanyang pagbagsak. Ngayon sa trades naman po natin ay wala po tayong na-trigger na trades sa araw na ito. Pero nakabili po tayo kahapon dito sa 40 digits 1170, at gaya ng aking sinabi sa previous na technical analysis natin dito kay Shiba Inu ay medyo malaki-laki po ang nabili ko rito. At mukhang yan sa mga paparating na araw ay gaya ng sinabi ko kanina ay mukhang patatamaan niya yan yung major resistance line natin dito para magkaroon siya ng siya ay posibleng magkaroon ng retracement dito. Ayan, kaya posibleng patatamaan niya ito, at ayan, meron po tayo nakaabang rito na isang sell pending order or take profit. Ayan, sa mga hindi nakakaalam ay yung ibebenta ko po rito ay galing po dito. Manggagaling po yan dito sa nabili ko rito. At syempre, ang gagawin ko po rito ay syempre hindi ko po ibebenta lahat yung nabili ko rito. Ayan. Syempre, magtitira ako ng ibebenta ko pa dito sa mas mataas na presyo. At tsaka syempre, maliban po dyan ay marami na rin po akong nabili sa mas mababang presyo. Kaya, ayan po yung mga iti-take profit ko dito. Yung ayan, yung nabibili ko po rito ay, ayan, sa madaling salita, yung nabibili ko rito ay yung 100% na nabili ko rito ay hindi ko po yan binibenta lahat dito. Nagtitira po ako. Yan, mga 30, yung binebenta ko rito is mga 50%. Yan, depende po. Yan, kung pag nakikita po natin na ngayon ay base sa ating technical analysis ay isa lamang po itong retracement, kung aangat siya rito ay medyo dadagdagan ko yung iti-take profit ko rito. Kasi kung pag nagkaroon po siya ng rejection dito, ayan, pag umangat po siya at nagkaroon siya ng rejection dito, ay mataas po ang posibilidad na babagsak po ulit siya. Ayan, babagsak po ulit siya at makakabili po ulit tayo. Kaya dadagdagan ko or medyo lalakyan ko yung iti-take profit ko dito. Pero kung pag nakita po natin na yung mga signals natin ay kunwari ay hindi po ganito, kulay green yung nakikita natin dito, ay syempre medyo konti yung iti-take profit ko dito. Ayan, mga 30%, ganyan, 20 to 30% para may ibebenta po ako kung magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ganyan lamang po yung aking simpleng plan sa pagti-take profit. Yan, hindi lamang po dito kay Shiba Inu, hindi sa lahat po ng mga tinitrade natin na mga paborito po nating cryptocurrencies dito. Kaya yan po yung aking mga live spot trading positions dito po kay Shiba Inu. Meron po akong nakaabang dito sa itaas na 5 na mga sell pending order or take profit, at 2 naman pong buy pending order dito sa ibaba. Yan, nakatapat po yan sa mga price levels kung saan nakaset ang mga ito. Kaya kung nais po ninyo akong sabayan sa aking pag-trade dito kay Shiba Inu ay ayan, malaya po ninyong kopyahin yung aking setup dito kung saan ako nakaset ng aking mga live spot trading positions. Ayan, live po yan at nakaset po yan sa actual na platform, trading platform na ginagamit ko sa aking pagti-trade. Kaya ayan, kung nagagawa po ninyo akong sundan ay syempre kung pag umaangat po itong si Shiba Inu ay sabay-sabay po tayo nakakapag-take profit, at kung pag nakakaranas naman po siya ng pagbagsak ay sabay-sabay naman po tayong nakakapag-accumulate yan, or nagde-dollar cost averaging na rin po yan. Kaya yan, sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.